Good morning, everyone. Good morning. I would like to welcome all the mothers, all the fathers, the families, guests, and all the members. Welcome kayong lahat sa ating pananambahan sa araw na ito. At sa araw na ito, ating tema ay about sa legacy. Legacy of a mother na naipasa niya mula sa lola, sa anak, at hanggang sa apo. So, yun po yung ating tema sa araw na ito. So, good morning again sa inyo lahat and have a blessed Mother's Day to everyone. Lahat po ng nanay, Happy Mother's Day sa inyo. Today, tayo po yung nagkakatipon sama-sama sa presensya ng Panginoon upang pasalamatan siya at purihin at sambahin. We thank the Lord for the gift of mothers, women of faith who nurture, pray, sacrifice, encourage, and lovingly guide their families. Our theme today reminds us of the sincere faith found in Timothy's mother, Eunice, and grandmother, Louise, a faith that became a lasting spiritual legacy. In the same way, we honor all mothers and spiritual mothers who continue to influence lives through their love for God and faithful example. Sa ating po pagsisimula, sa araw na ito, sa ating worship service, ituon po natin ang ating paningin, ang ating focus sa ating Panginoong Hesus na siyang source ng lahat ng pabuting pagpapala at lahat ng mabubuting kaloob. Buksan po natin ang ating mga puso sa kanyang presensya at atin siyang offeran ng pinakamataas na papuri at pagsamba. And let us worship Him in spirit and in truth. Tayo po tumayo at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we come before you today with thankful hearts as we celebrate your goodness and faithfulness. Thank you for the blessing of mothers and for the legacy of faith many of them have passed on to their children and families. Lord, as we gather for this worship service, fill this place with your presence. May every song, every prayer and testimony and message bring glory to your name. Encourage every mother today with renewed strength, peace, wisdom, and joy. We also pray for families, all the families that are represented here today. Strengthen relationships, heal wounded hearts, and draw every home closer to you. May the example of sincere faith found in 2 Timothy chapter 1 verse 5 inspire us to live faithfully and leave a godly legacy for the next generation. Holy Spirit, move freely in our midst today. Prepare our hearts to receive your word and transform our lives through your truth. And we commit this entire service to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa at binabati ko po ang katulad ko na ina na Happy Mother's Day po. Sabi po sa kanyang salita, sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo po ay mag-alay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay sapagkat siya ay dakila sa ating buhay. Hallelujah. Papuri kay Yahweh,
papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagbubukas ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Sino ang aking Diyos? Palay mo, palay mo, buhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sa Panginoon. Kasi
Wala kang katulad. Hindi pa natin yun. Kang katulad, wala kang katulad. Wala 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 kang katulad, wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Anak pa nga. Hello. Hallelujah. Patuloy po tayo Panginoon, ng ating papuri at pagsamba. Yes. Salamat nga, Panginoon, sa umagang ito na kami ipatuloy na nagkakatipon upang purihin at itaas ang iyong pangalan na kilang Diyos. Matungayan mo nga, Lord, ang aming mga puso na ikaw ay aming purihin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Mayroon lamang akong isang buhay, hindi pagkakahit, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, naging isang taglay, kilala
perfect ang aming boses. O tiyempo, Panginoon, kayo po, Panginoon, ay patuloy namin itinataas, Lord, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, patuloy ka na bigyan namin ng kasiyahan, O God, sa araw na ito. Ang aming mga puso at isip ay nauuhaw sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, patuloy ka namin inaayayahan sa aming kalagitnaan at kami po ay nagpapasalamat sa iyo ng buong puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming inawit. Ang mga mensahe ng awitin, Lord God, ang aming pagbulay-bulayan, Lord God, na habang kami ay nabubuhay, ikaw po ay aming papurihan. Ikaw po ay aming sasambahin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, ang lahat ng papuri, pagsamba, kaluwalhatian at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah. Okay, thank you worship team sa ating sa inyong pangunguna sa ating pananambahan sa araw na ito. At today, i-prepare po natin ang ating undivided attention sa ating pakikinig sa salita ng Diyos na babasahin sa atin ni Henrik Malang at pagtapos po ay susundan ni Pastor Vlad Venus para po sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Inanya kung muli ang lahat na tumayo upang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Let's open our Bibles to 2 Timothy chapter 1 verse 5. Again, 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi dito, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I'm persuaded now lives in you. Maraming salamat sa pagbasa sa salita ng Panginoon. Maaari na po tayong umupo. Amen. Good morning. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, ina ng tahanan, mamshi, mama, ano pa ba tawag? Mudra, may mudra ako narinig eh. Biyanan, ganon. Ina ng tahanan. Sila yung ating mga ilawan, lalo na sa mga pagkakataon na madilim yung ating lalo na sa pamilya natin. Sige po, tayo muna po ay sandaling manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Especially, Lord, sa mga ina ng tahanan, ilawan. Sila yung aming sandigan sa aming mga tahanan, Panginoon. Sila yung nagbigay sa amin ng liwanag. Kapag kami ay nalulungkot, may mga problema kami, may mali kaming desisyon. Sila yung nagbibigay sa amin ng mga advices, Panginoon. Salamat po. Lord, dalangin ko nga sa araw na ito nawa ay bless mo ang bawat isa sa aming pakikinig ng salita. Ikaw nga, Panginoon, ang siyang maging sentro. Ikaw, Lord, ang maitaas. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay aming maintindihan. Ito ay magtumimo sa aming puso't isipan. Tumubo ito sa matabang lupa. At ito, Panginoon, ay mamunga ng sagana. At makapamunga pa rin kami, Panginoon, sa ibang mga namimit namin everyday. Salamat po. Bless mo, God. Maging ang iyong lingkod, itago mo sa iyong likuran. Ikaw ang maging kahayagan sa aming kalagitnaan. Salamat po sa salita mo na nagbibigay sa amin ng inspirasyon everyday. May mga failure kami, may mga nararanasan kami, Panginoon, mga problema, mga kahinaan, Panginoon. Patawarin mo nga kami, nawa, balagpasan namin ang lahat ng yan sa tulong mo, Panginoon. Nawa, God, sa araw na ito, samahan mo kami, ma-enjoy namin yung fellowship, isa't isa, yung bonding, at yung salita mo ay patuloy na mahasik, Panginoon, sa lugar na ito. At anuman, Panginoon, ang disturbances ng diablo, ng kaaway sa mga oras to, winawasak namin all the deceiving spirit right now in Jesus' name. Cover us, Lord, with your holy precious blood. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yung atin pong topic ngayon ay tungkol po sa A Mother's Legacy of Faith. Amen. Alam po ninyo, lalo po sa mga kabataan, sa mga anak, kagaya ko, ako po ay anak, meron akong nanay, at we are blessed kapag yung nanay po natin, nakakasama pa natin, nayayakap pa natin, bibiro pa natin, nakakausap pa natin, nabibigay kung ano yung mga gusto mo, na ipagluluto ka. Di ba? Na kapag may problema ka, nakakausap mo.
nabibigyan ka ng payo, di ba? Pero alam nyo, sa kabila po ng mga yan, bakit kaya yung mga nanay ay nasasabi nila yon? Bakit? Kasi po, sila po ay binigay na, tandaan po natin, ang ating mga ina, mami, sabi ko kanina, mamshi, meron pa nga, mother, may mudra, ganyan, ina, mama, lahat po yan, ano man ang tawag sa kanila, tandaan po natin, sila po yung mga tunay na biyaya ng Diyos sa bawat isa sa ating mga anak. Tayo po ba ay agree? Parang malungkot kayo. Okay, alam nyo, kayo po ay blessed. We are blessed kapag meron tayong ina na malalim ang pananampalataya sa Lord. Kasi bakit? Siyempre, kasi po ang role ng nanay, siya po yung ilaw eh. Parang ito, patayin mo yung ilaw, madilim, hindi tayo magkakakitaan. Nakikita tayo, pero medyo blaw. Hindi masyadong malinaw yung ating visual kapag wala. Pero bilang isang ina, tandaan natin, alalahanin natin, hindi lang tuwing merong ganitong okasyon, dahil Mother's Day, doon lang natin na-appreciate yung mga nanay natin. Na minsan, kahit na dumarating yung point na ito nangyayari kasi to na minsan yung nanay natin, pag nagluto, pagkain mo minsan, para kang sumisid sa dagat. Pero sasabihin mo, sarap ng, kahit sa'yo na lang yon, hindi mo na lang sasabihin. Pero binibigay niya yung best niya para may mailuto sa tahanan natin. Kaya po, ang madalas po kasing nangyayari, ay hindi na nakakalimutan natin yung tinatawag na appreciation minsan. Naririnig nga natin, pag sinabi po kasing legacy, yun po yung iiwan yung maiiwan sa atin. Minsan kasi kapag sinabi mong legacy, ang pumapasok sa isipan natin, pamana yan, parang mana, naiiwan. O kaya, last will of testament, naiisip natin yan. Yung property, yung mga ari-arian, naiiwan sa atin ng ating mga magulang, o ng mga nauna sa atin. Yung mga investment, yung pera, yung business, and everything, yan yung naisip natin sa legacy. Pero alam nyo po, hindi po, yung pong mga yun, material na bagay lang yun Sabi ko nga minsan sa misis ko, alam mo, masarap yung mawala ka sa mundo, mamatay ka, na maganda yung iiwanan mong legacy. Hindi yung dahil may iniwan kang something, may niregalo ka, kundi meron kang iniwan na magandang alaala doon sa mga iiwan mo. 'Di ba? Na kahit na mawala ka, nandoon. Katulad ng mga magulang natin, lalo na ang ating nanay, ang pinakamahalaga pong pamanang maiiwan ng isang ina sa kanyang mga anak ay hindi po yung material na bagay, hindi po kung ano yung na-receive natin. Tandaan po natin, ang mahalagang bagay na iiwan sa atin ng ating ina ay yung pong pananampalataya. Amen? Hindi na po ako lalayo. Kagaya ko sa akin, ako po ay 40s na. Hindi ko na sasabihin yung digit. Pag magbabacktrack ako sa past, talaga naman pong yung nanay namin yung nag-influence sa amin sa faith. Kung bakit kami ngayon nandito, kaming magkakapatid, yung pamilya namin. Siya po yung nagbigay ng ilawan sa amin para makilala namin si Lord ng malalim pa. Siguro hindi nyo ako mamimit, hindi tayo magkakakilanlan kung hindi dahil di sa nanay ko. Kasi nung bata kami, siya yung nagbibitbit sa amin. Sa lahat ng pagkakataon, sinasama niya kami. Hindi ko nga makalimutan, nung araw, pumupunta rin kami sa Quiapo, kasama namin siya. Siyempre, hindi pa naman natin, kahit saan naman, saan tayo, sasama tayo sa nanay natin. Ganon din po, kagaya sa binasa kanina, ang sinasabi dyan ni Paul, yung tungkol po sa lola at sa nanay ni Timothy. Kasi, pag makikita natin yung life ni Timothy, talagang na-impluwensyahan po siya ng kanyang, magmula sa kanyang lola, sa kanyang grandmother na si Louis, hanggang kay Eunice na kanyang ina, pinakita po yun. Pinakita sa kanya yung faith. Kung bakit ganun si Timothy, nag-reflect po sa kanya yon.
yung pananampalatayang meron sa kanyang sa kanyang lola at sa kanyang nanay. Kaya ang importante po rito, makita natin, no, na bakit si Timothy gano'n na lang siya lumalim sa Lord? Bakit binanggit to ni Paul na si Timothy na nakita niya, napansin niya yon? Dahil nakita niya kay Timothy mismo na yung faith ay nag-reflect sa kanya. Kaya ang importante rito, hindi po naputol yung legacy na yon, yung binabanggit kong legacy. Wala naman po kasing binigay na property o wala naman binanggit sa Bible kung ano yung mga binigay sa kanya o na may material man. Siguro man meron, pero hindi naman ganun karangya. Kagaya nila Solomon sa Old Testament na mayayaman talaga. Pero dito po, makikita natin na nagsimula kay Luis, may Luis dito Ibig sabihin, woman of faith, Luis, at sa kanyang ina na si Eunice, nanay ni Timothy. Pinapakita po dyan na ang pananampalataya sa atin, kung ano yung naibigay sa atin, kagaya sa akin, sa inyo, kung paano kayo tinrain ng nanay nyo sa faith na meron kayo ngayon, maipapasa nyo rin sa mga susunod na panahon. Yung legacy na tinatawag. Ang sinasabi po dyan, yung generation to generation. Nung matin kami dati ng GA, ang ganda. Matin kami ng GA, lalo sa last part ng GA, na doon na yung pinakita na yung generation by generation. Nagkaroon po ng concert, yung generation by generation nung panahon ng 80s, 90s, hanggang sa dumating sa modern days. Pakikita mo doon yung pacing. Sabi ko, masarap balikan yung past, kung paano mo dinig yung faith mo, hanggat ngayon nandito ka na. Masarap po yung balikan. Kaya, ano po ba yung legacy o faith ng isang ina? Tignan nyo naman yung katabi nyo, Happy Mother's Day, nanay. Saan ba tayo mamaya? Sa Chowking ba tayo? Baka mamaya hindi nyo pa binati yung nanay nyo. Yung nanay ko, binati ko na, in advance ko na, kinis ko na nga Kaya bless kayo, buhay pa yung mga nanay nyo. Samantalahin nyo. Kasi darating yung time, hindi naman tayo for good sa mundo. Alam natin yan, nasa mga ngaral yan Kaya habang nandyan pa sila, lola nyo, yakapin nyo. Diba? Darating yung panahon, hindi laging nandyan sila. At kapag yan ay pantay na ang paa, hindi na kayo makikita niyan, hindi na makikita yung regalo nyo kasi nakahiga na yan Diba? Kaya habang nabubuhay pa, iparamdam nyo yung pagmamahal. Sabi po sa proverb, dito sa point number 1, a mother's faith inspires her family. Naniniwala po ba tayo na yung ating mga magulang, ini-inspired niya yung ating pamilya? Amen? On Proverbs chapter 31 verse 25, sabi dito, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Ang ating pong mga nanay na bit-bit ang pananampalataya, talaga pong makikita natin sa kanilang pamumuhay, yung kanilang aura. Yung sinasabi rito sa Proverbs, ito po ay isang halimbawa ng isang tunay na ina. Maaari. Kasi nung time nila Luis at ni Eunice, na alam nila to. Kasi nauna to na sinabuhay nila to. Kaya nakita yun sa kanila. Nakita ni Timothy, nag-reflect ito sa kanila. Kaya po ang pananampalataya ng isang ina ay may malaki po itong impact at epekto sa kanyang mga anak. Kung ano po yung nakikita natin sa nanay natin, impact yun. Kagaya nga nung isang beses, in-invite ako ng mga woman mag-speak. Nabanggit ko yon na kung ano sabihin ng nanay ko, naniniwala ako. Kasi sabi ng nanay ko Di ba? Pag sinabi ng nanay mo, nak, kamukha mo talaga si John Lloyd. Naniniwala ka talaga. Sabi ng nanay ko, pag tuwing harap ka sa lamig, uy, pag ganun ka, di ba? Akala mo si John Lloyd ka nga. Kasi sabi ng nanay mo, kasi yung faith mo. Di ba? Pero, ano lang yun, biro lang yun. Ibig ko po sabihin, malaki po yung impact ng nanay. Kasi yung nanay yung taga-akay Yung tatay naman, taga-support lang Pero si nanay talaga, magbasa, magsulat. Ako, aminado ako dyan sa mga anak ko. Ang nagturo magbasa, magsulat, yung misis ko. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil masipag yung misis ko magturo, mag-train dun sa mga anak namin, pagdadala sa church and everything. Kaya po, yun po ay nagiging buhay na patotoo at halimbawa sa kanyang mga anak. Kapag nakikita natin yung nanay natin, ako nanay ko, pagdating sa prayer, talagang wala akong masabi. Yun yung isang halimbawa talaga na
Sala Lord, narating ko yung narating ng nanay ko pagdating sa pagpe-pray. Grabe yun, talagang, kumbaga sa atin, sa musikero, sa pagkanta, meron tayong sinusunod na disiplina, meron tayong sinusunod na practices everyday. Dapat ganitong oras, nagpa-practice ako. Pero sa kanya, prayer, di ba? Nandun, nakikita mo, may oras talaga yung kanyang prayer. Meron siyang time to spend with prayer. Yung nakikita natin, kasi ganun yung nanay natin. Kaya, ito po, mapapansin nyo, every Sunday, sa mga nagdadaang mga message, sa lahat ng mga tema, minsan, alam nyo, sa totoo nga, yung mga sermon, yung mga message sa church, minsan hindi pa nga natin naaalala eh. Pag tinanong ngayon, ano yung message ng linggo? Hindi naaalala eh. Pero pag yung nanay, yung mga rat-rat ng nanay, yung pagsasalita ng nanay, yung sermon ng nanay, naaalala, natatanim talaga sa isip, saka sa puso. Minsan nga, sumasama pa loob mo eh. Sakit talaga magsalita ng nanay ko. Tumatago sa puso eh. Pero yung sermon nung nakaraan, nakalimutan mo na yun. Yun yung totoo doon. Pero pag yung message ng nanay natin, hindi po natin makakalimutan. Kasi po, bakit? Bakit po nangyayari yun? Kasi po yung nanay ay matyagang nagdarasal. Nagpe-pray po sila para sa kanyang mga anak. Hindi man natin alam, behind the scene, akala mo walang ginagawa si nanay, pero nagpe-pray po yun. Lalo na may exam ka, nag-i-intercede yun, Lord. Sana po makapasa yung anak ko sa entrance exam para makatipid kami, hindi kami magbayad ng mahal. Maging scholar siya. Nagpe-pray yung nanay. Nakapasa ka ngayon. Oh, 'di ba? Yun yung mga nagagawa ng nanay natin. Hindi natin yun alam minsan. At yung nanay po, ito po may pinakamaganda. Ang mga nanay, ang mga ina ng tahanan, ilaw ng tahanan, ay talagang umaasa sa ating Diyos. Amen? Living by faith, sabi nga ang mga nanay. Kahit na wala na, hindi niya pinapalata sa mga anak niyang wala na siyang pera, pero huhugot pa rin. Sige, bili ka na anak, para makapasok ka bukas. Bili ka na ng project mo. Kahit mahirap yung buhay, ganun po yung karakter ng isang ina na merong legacy, na merong pananampalataya sa Panginoon. At pangatlo po, yung nanay, ito yung pinakamaganda rin na hardest thing na gawin ng isang ina, na hindi po siya sumusuko kahit na mahirap na ang buhay. Hindi siya sumusuko. Talagang pinapakita niya sa kanyang mga anak yung kanyang pananampalataya kasi nga living by faith. Hindi sumusuko, binigay niya ang buhay niya sa Panginoon, binigay niya ang kanyang yung pananampalataya niya. She is living by faith. Yun po yung napakaganda doon. Nakikita yun ng mga anak, ng kanyang mga apo, gagayahin. Ay, nanay ko, kahit na 100 lang yung pera, nagkakasya pa sa isang araw, nakakakain pa rin kami. Bang, galing ng kala natin minsan yung nanay natin, magikero. Kasi, ang binibigay lang ng sweldo ni tatay, magkano lang, pero napagkakasya. Ang galing ng budget, no? Minsan nga, sabi ko, ba't kaya ganun? Pag binigyan ko si nanay ng 1,000, ang daming nabibili. Pero pag kami, minsan umabot ng 5,000, ba't parang ito lang? May mga ganun. Bakit? Magaling kasi silang dumiskarte. Yun po yun. Meron po akong nilagay dito sa screen. A faithful mother is number 1, prayerful. Number 2, trust in God. Living in Word of God. Ayan po ang tatlong katangian ng mga, although meron pang iba, yung mga nabanggit ko kanina, number 1 talaga prayerful yan. Kasi pag wala na talagang budget, Lord, wala na kaming budget. Ikaw na po ang bahala. Paano yung mga anak ko? Naalala ko po tuloy yung isang kwento nung kaibigan kong meron silang anak, mga pastor kids, mga dalawa kong kaibigan. Pati yung bunso nila, client namin. Natutuwa ako sa pamilya nila kasi nung nabubuhay pa si pastor. Tapos nakikita ko yung ano nila, yung family nila, yung papaano yung kanilang setup. Hanggang sa dumating yung point, nung namatay yung tatay nila, nakita ko yung nung pumunta kami sa last na burol, ang daming tao, ang dami-dami. Nagulat nga yung kaibigan ko, sabi niya, alam mo bro, hindi ko akalain ganito karami yung mga kaibigan ng tatay ko. Hindi na namin kilala yung iba, ang daming jeep. Hindi na magkasya dyan sa sa daanan, ang dami nakapark. Yung pala yung mga sinira ng tatay niya ng Word of God na hindi nila alam. Kaya nga nung nagsalita yung nanay niya, yung mami nila nagsalita, sabi niya, dumating sa point na pagkatapos ng service, wala talagang pera si pastor. Minsan 500 na lang, may mahirap na miyembro, papabibigay pa yung 500. Sabi ngayon nung misis niya,
Daddy, paano naman yan? May 3 tayong anak, nag-aaral. Sabi ngayon ni Pastor, niyakap na lang daw siya. Sabi niya, kaya ka nga, ikaw ang binigay sa akin ni Lord kasi may trabaho ka. At ako nasa ministry. Ayun na lang yung nabanggit ni Pastor sa kanya na bottom line, yung misis nakasupport dun sa mga bata sa kanilang ministry. Pero alam nyo, ang maganda rito, good thing, dahil po dun sa faith na yan, ni ate, nag-meet kami minsan minsan nakikita kami. Ang maganda lang, ang ganda naman ang nangyari. Dahil to sa faith na yon, nakita ko yung mga anak niya, talagang ganda ng kanilang narating sa buhay. Talagang mga professional, ang ganda ng buhay nila ngayon. Yung isa nasa abroad. Nakita ko, sabi ko, yung impact nung kanilang pamilya, dahil yung nanay niya nandun, nakasupport yung faith, talagang nandun yung naiwan yung legacy sa kanila. Kaya po ang sincere na faith ay hindi lang po yan tinuturo. Dapat po nakikita yan sa buhay natin. Amen? Hindi lang po yan tinuturo mo lang, dapat nakikita na talagang naniniwala ako. Hindi tayo, talagang believing is seeing. Makikita mo, naniniwala ka. Sabi dito, sincere faith is not just taught. It is shown through life. Kaya importante po nakikita. Hindi po pwedeng sabi mo lang, sabi-sabi lang. Hindi. Dapat nakikita yung faith. Kaya po sa atin, sa inyo, mga kabataan, lalo na yung mga anak na katulad ko, yung mga anak namin, dapat nakikita yon. Nakikita yun sa magulang, yung faith. Kahit na wala, laging meron. Minsan nga, akala nila, noon, nung kami ay nakagraduate na nung college, akala nung mga kapitbahay namin, mapipera kami. Hindi mga kami dala mapera. Living by faith. Kasi meron kang magulang, meron kang nanay na nandoon na nagpapakita sa inyo, kahit anong mangyari, anak, makakatapos ka. Di ba yun naman sinasabi ng nanay natin? Anak, kahit anong mangyari, ipapangutang ko, makagraduate ka lang, makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi yan lang yung maipapamana namin sa inyo. Di ba? Kaya you are blessed kapag ang mga magulang nyo ay, ang inyong nanay, ganyan lagi. Lagi kang pinupush. Amen. Sabi po dito, sa number 2 tayo, sa point number 2 na tayo, a mother's faith leads by good example. Amen? Ang isang pananampalataya ng isang ina, dapat, yun po, pangungunahan talaga tayo sa pananampalataya. Proverbs 31 verse 27, she watch over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Kaya ang pansinin nyo, ang mga magulang natin, nakasubaybay po talaga sa sambahayan. Kasi pag sa Tagalog, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Amen? Palakpakan naman natin yung mga nanay natin. Yung mga mother natin na nandiyan. Kaya nga, minsan, may mga kaibigan tayo, meron tayo mga pinsan na naulila na sa ina, na minsan, nami-miss nila yan. Alam nyo, nabubuhay pa yung nanay ko, hindi ko makakalimutan. Talagang, kaya nga nabanggit ko kanina, appreciate natin yung mga nangyayari ngayon, nakasama natin yung mananay natin. Kasi, minsan napagsasabihan ka niya, pero wag mo masyadong damdamin, wag kang magalit. Para naman sa iyo yan eh. Wala naman silang ibibigay sa atin na makakasama. Yun po yung isipin natin dyan. Dahil yung role po ng nanay ay i-monitor yung tahanan. Sila kasi yung housekeeper yung nanay natin. Hindi po yung katulong, hindi ganun, housekeeper. Siya yung tagapangalagaan ng tahanan Hindi yan makatulog kapag kulang yung mga anak. Wala sana si 5 pa lang, wala pa yung 3 na hindi siya mapakali. Gusto niya kompleto, nakauwi na yung kompleto niya. Ganun po. Kaya po ito po tandaan natin, mga tayong mga anak. Wala pong perfect na nanay. Tandaan natin. Ngayon siguro, baka may iba sa atin, iniisip, siguro nasasabi nyo lang po yan kasi yung nanay nyo ganyan. Pero nanay ko, hindi. Alam nyo, wala naman po kasing perfect. Maski nga ikaw, hindi ka rin naman perfect Di ba? Kasi kung perfect tayong lahat, wala tayo ngayon dito. Walang church. Hindi po lahat na pumapasok sa church ay mga perfecto. Kaya nga kailangan natin ng Word of God para i-correct tayo. Kailangan natin ng Word of God dahil hindi pa tayo perfect, imperfect nga tayo Ganon din po yung mga nanay natin. Huwag tayo masyadong nakatingin ka yung pagkakamali ng nanay mo, yung lagi mo nakikita. Siguro kung may pagkakamali siya, pag-pray mo, Lord,
Kung ano may pagkakamali ng nanay ko, ikaw na bahala, punuan mo na lang, Lord. Kasi minsan, 1 to 10, out of 10, meron namang kabutihan ng nanay mo. Hindi naman po, tandaan natin, kahit ano mangyari, ito, tandaan natin, balik-balik ta rin mo yung sitwasyon, ano man ang sitwasyon, nanay yan. Hindi, walang ikaw kung wala nanay mo. Sabi nga nung kwento nung tatay ko, isang beses nagkaroon ng pagtatalo yung magkakapatid, yung mga tiyuhin niya. Sabi nga nung isa niya tiyuhin, paano kung kumalang ako, hindi ako naipanganak, di wala ka rin. Di ba? Mama, hindi siya naipanganak. Wala yung nanay mo. Mapapanganak ka pa. Hindi naman Yun po yung ating tinitignan. Kaya po walang perfect na nanay. Pero mahalaga po yung consistency na tinatawag, na tinitrain tayo ng mga nanay natin. Consistency. Yung pagpapatuloy sa paglakad, sa pananampalataya, kasama ang ating Lord. Palakpakan naman natin po ang ating mga ina. Dahil sa pag-ibig po ng Diyos yan sa atin. Kaya po, katulad po ni Eunice, na nanay ni Timothy, at si Luis, hindi nanay naman ni Eunice. Si Luis, nanay niya si Eunice. Si Eunice naman, nanay ni Timothy. Naging talagang yung impluensya po niya, hindi po dahil kilala siya o anuman, o dahil sila ay maraming kakilala sa lugar. Hindi po yun kundi hindi rin sila isang marangya na tao o mayaman o hari, reyna, ganyan and everything. Kundi ang naging powerful po rito, yung naging powerful ang kanilang legacy dahil po araw-araw nilang isinasabuhay yung pananampalataya. Yung kanilang pananampalataya hanggat sa makikita ito ni Timothy. Si Timothy tumayo sa kanyang mga paa, nakita niya yon dahil sa kanyang nanay. Kaya tayo rin po, bilang mga lanay, mga kabataan, nagsisimula pa lang kayo hindi pa naman kayo, wala pa kayo sa maturity level. Wala pa tayo doon. Kasi kanina sabi ni Miss Monique, nandito siya sa devotion, nung nagkaroon kasi nung gathering nung Friday hindi ko nga rin alam na meron nun. Nakikita nila mga sarili nila. Dati hindi kami ganito Dati mga pa kami, mga slim, kasi wala pang only rice nun. Masyado, ngayon na lang. Pero nakikita nila na yung process. Dumaan ka sa pagiging youth, ngayon nasa young adult ka na, nakikita mo yung pacing. Kaya po, ito po yung importante. Maaaring makakatulong ito sa atin bilang kabataan, bilang isang mga anak, na kung paano po tayo ma-equip. Influence our children by equipping them. Ito po yun. Number 1, teaching the Word of God. Number 2, praying with the children. Number 3, bringing them to church. And number 4, showing forgiveness, love, and patience. Yan po yung ginagawa na yan po yung kapag ang nasa Christian family tayo, kahit naman hindi. Kahit naman noon, nung kami ay hindi pa talaga lubusang nasa Panginoon pa, nakita naman namin yung sa nanay namin na talagang tinuturuan tayo ng Word of God, sinasama tayo sa Bible study. Yan naman yung unang process Isasama ka sa Bible study, malalaman ka, lalo kami, nung mga bata pa lang, yung iba rito, yung mga laking Sunday school, dadaling kayo sa Sunday school, pauupuin kayo, may baon pa nga kayo, para pagkatapos sa Sunday school, may pangkain, ganyan. Nagsimula po yan lahat. At dumadating din tayo sa time, ang nagtuturo sa atin mag-pray, nanay natin. Diba? Yun naman yung totoo. Tapos, lagi tayong dinadala sa church. Kailangan umatin tayo. Ganto oras, gising tayo, papaliguan ka. Diba? Yun naman yung ginagawa ng nanay. Kaya nga tayo minsan nalalate sa church Kasi inaasikaso mo pa yung anak mo. Yun naman yung totoo doon. At ito po yung importante dyan. Tinuturo ng nanay, ng isang nanay na mayroong legacy of faith na yung pagpapatawad, yung magmahal, at yung magkaroon ng pasensya. Kaya po, the faith of Timothy's mother and grandmother had a strong impact on his character and spiritual life. Yun po yung totoo dyan. Bakit naging ganun si Timothy? Bakit sa lumalim sa Lord? Dahil po sa impact na ginawa sa kanya ng kanyang nanay, ng kanyang lola, sa kanyang nanay. Ganun po ka-strong. Kaya sa atin, yung mga nanay rito, mga mother, mga mami, matindi po, pagka po ang faith nyo ay talagang malalim na kayo sa Lord, ito po yung guaranteed dyan na magkakaroon po yan ng impact sa ating mga anak.
Makikita kasi nila yun sa atin. Tayo po yung salamin nila. Amen? Kaya po, tandaan natin, sa pamamagitan po nito, dito po nahuhubog, dito natitrain yung pananampalataya ng isang tahanan. Ng isang pamilya na bumuo ng isang tahanan dahil po sa pananampalataya. Alam nyo, mas masarap pa nga yung ang ulam nyo, tuyo lang, kamatis, tas masaya kayo, yung pamilya mo, di ba? Minsan nga napapanood ko dun sa ibang mga vlogger, yung mga iba kasi nagpe-flex-flex pa ng kanilang mga kung anong meron sila. Sabi nila, hindi, mas gusto ko pa rin kasama ko yung pamilya ko. Kasama ko nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, kesa yan. Andyan nga ako sa luxurious hotel na yan. Hindi ko naman, mag-isa lang ako, wala akong kasama. Doon na lang ako, kasama ko yung pamilya ko. Yun yung pinakakayamanan. Amen? Kaya, importante po na matrain tayo. This is where a family's faith grows. Kapag po ang pamilya natin lumalago sa pananampalataya, lumalago rin. Amen? Naniniwala ba tayo doon? Hindi lang tayo nagiging healthy physically, nagiging healthy rin yung pananampalataya mo sa Lord. Amen? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po Lord kasi hindi mo lang kami pinapalusog physically. Pinapalusog mo rin yung aming pananampalataya. Di ba? Kasi hindi pa pwedeng malnourished yung ating spiritual, yung ating faith. Nakikita nga sa katawan natin na tayo ay healthy. Pero yung ating pananampalataya naman ay kulang sa sustansya. Kailangan ang faith natin masustansya. Dapat ini-exercise din. Kaya nga dapat tayong mga life begins na, kailangan talaga ng exercise. Kasi hindi naman tayo pabata. Nalungkot nga ako, nung Wednesday po, hindi nga ako naka-attend ng prayer meeting. Kasi pumunta ako doon sa burol nung kasama ko sa SLI na pastor. Actually, nung nalaman ko yung edad, nalungkot ako. Yung asawa niya, kakaedad lang ng ate ko, 1977. Sabi ko, kaedad lang ng ate ko yung asawa mo. Sabi ko sa kaklase kong pastor, sabi ko, nalungkot siya kasi sabi niya, dadating nga yung linggo, hindi ko alam. Siguro talagang mahirap sa side ko kasi siyempre, magkasama sila sa ministry. Tapos yung misis niya, nakasupport talaga sa kanya tsaka sa mga anak niya. Kahit na si pastor full-time, nakasupport yung misis niya. Sabi nga niya sa akin, hindi na ako pinagtrabaho ng misis ko kasi gusto niya makapag-concentrate ako sa ministry. Minsan wala akong gas, binibigyan akong panggas. Sabi nung malungkot siya habang nagkikwento. Sabi ko, mo pastor, iaakbayan ko na lang. Kasi magkasama kami sa group Sabi ko, may talagang tinakdang oras si Lord Pero ganun pa man, maganda naman yung iniwan ng mga... Yun nga yung sinasabi ko kanina, yung magandang legacyng iniwan. Alaala. Kasi ang ganda ng iniwan ng misis niyang legacy. Bago siya nawala, nakabili na sila ng lote para sa church. Napundasyonan na rin. Kaya nga hindi niya akalain na kukunin na ni Lord. Pero ganun pa man, talagang... meron talagang ang kalooban talaga ng Lord, hindi natin alam kung ano talaga yung kanyang will. Siya lang talaga yung nakakaalam. Minsan naman yung kalooban ng Lord ay hindi natin alam kung kailan darating, pero dumarating naman yan in the right place, perfect time, ipapakita ng Lord sa atin. Siguro sabi nga namin sa kanya merong ngayon malungkot, pero pag naaalala mo yung legacy na iniwan ng wife mo, mawawala na rin yung lungkot mo. Parang may nagko-comfort na rin. Kaya po, importante rito na ang mga anak natin, nakikita yun sa magulang. Nakikita yan sa atin na hindi pwedeng nananatili lang tayo sa akala natin na ito lang dapat, ito lang ako dapat. Hindi dapat ganun na yun lang ang naipakikita natin sa ating pamilya. Point number 3, a mother's faith blesses the next generation. Ito po yung maganda. Ito yung sinabi ni Paul na I am persuaded now lives in you also. Nakita niya kay Timothy Kaya naniniwala siya na sa next generation, itutuloy ni Timothy yung nasimula ng kanyang nanay, ng kanyang lola sa kanyang nanay. Amen? Kaya po, sabi sa Proverbs 31 verse 28, her children arise and call her blessed. Her husband also and he praises her.
Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Bakit? Kasi nakikita po yon. Nakikita yung impact na yon. Ang faith po kasi ni Luis, naka-apekto kay Eunice. Sabi ko nga kanina, nagkaroon lang ng yung legacy na nagtutuloy-tuloy. Nagkakaroon ng pacing. Kaya po, si Eunice, naka-apekto naman kay Timothy. Kaya si Timothy, ano nangyari kay Timothy kapag binasa natin? Siya nga yung nagsabi si Paul nga yung nagsabi sa kanya na wag mong hayaan na hamakin nila yung pagiging kabataan mo. Kasi pastor si Timothy eh. Kaya po, si Timothy po, dahil sa faith na, legacy of faith na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang, na kanyang nanay, ano nangyari kay Timothy? Siya po ay naging pastor, ginamit siya ng Diyos upang maipagpatuloy yung legacy ng faith. Amen? Palakpakan naman natin yung faith. Kasi, yun pong faith na yan, nakarating sa atin. Yung nanay natin, na-absorb yan, yung mga mami natin, yung lola natin. Alam nyo po, ang talagang nagdala sa amin ng Word of God, bakit kami naging Christian, dahil po yan sa lola namin, yung tita ng tatay ko. Siya talaga yung unang naging born again Christian bago kami. After ng lola ko, in-invite na yung nanay ko, kasi yung lola ko malalim na RC yung lola ko. Talagang tinapon pa yung susi. Pero dahil nabago ng Lord, naging Christian, ang una niya pong nadala yung nanay ko. Nagkaroon na ng Bible study nun sa paupahan niya sa Pineda. Doon po nag-start yung legacy yung faith na yon. Napunta sa nanay ko, yung sa mga ate ko, sa akin, at nag-spread na yon doon sa iba pa naming mga kamag-anak. Kaya po, importante talaga to na imagine natin na a mother's simple prayer today can shape her child's future in God's hand. Kaya po, kanina nga binanggit ko na nananalangin yung nanay natin, mami natin na hindi natin alam. Behind our back. Kasi po, gusto ng mga magulang natin, ng nanay natin, na tayo ay mag-grow sa ating pananampalataya. Gusto niya, tayo ay maging future child of God, na ang ating buhay ay nasa kamay ng ating Panginoon. Yun ang gusto ng nanay. Kaya nga kanina nabanggit ko, wala naman pong nanay na gustong maging masama, ikakasama ng kanyang anak. Gusto lagi ng nanay yung makakabuti. Kaya nga po nung Wednesday, napasubo ako eh. Sabi ko, matagal na akong di pupunta ng Antipolo nang nakabike. Sabi ko sa kanila, mapilit silang pumunta ron. Sige na, punta tayo. Doon talaga, maganda daw, malapit. Sabi ko, malayo yun. Magpaalam muna kayo sa mga nanay nyo. Kasi mamaya, siyempre, cargo ko kayo. May mangyari. Okay ba yung mga bike nyo? Magpaalam muna kayo. Huwag na tayong tutuloy pag di kayo nagpaalam. Sabi ko sa kanila yan. Lagi kong binibilin. Kasi, importante yun eh. Ang una kasi tayo nagpapaalam sa nanay natin, ay, sige na. Payagan mo na ako. Kasi nung araw, nakita ko rin yung fire na yan. Kasi nung mga edad ko na ganyan, mahilig din akong mag-stroll-stroll. Kung saan-saan ako nakakarating. Bisikleta lang yung dala ko. Sabi ko nga, nung nandun kami nakarating na kami sa taktak, inihingal ako nag-video pa ako. Sabi ko, Lord, kaya pa pala, pero inihingal. Pero again, nung mga time din kasi na yon, minsan tumatakas din ako, hindi ako nagpapaalam. Kasi alam ko hindi ako papayagan ng nanay ko pumunta ron. Pinordi edad daw, punta ako na Antipolo. Mahulog ako sa bangin. Ibig ko pa sabihin, bottom line, malaki po yung impact sa atin ng ating mga ina. Kaya kailangan irespeto natin. Magpaalam tayo. Huwag tayo magdesisyon ng sa sarili natin. Ay, mami, baka pwede payagan niyo po ako. Pag hindi ka pinayagan, hindi pwede. Sino kasama mo? Yan naman tanong ng nanay mo eh. Sino kasama mo? Yung mga kaibigan ko po, mayroon sinong matanda doon? Kaedad mo din. Ay, hindi pwede. Walang adult. Wag ka sumama. Ganun po. Kaya wag kayong sasamaan loob, ha? Kailangan, lagi nating isipin na, Lord, pinapanalangin ako ng nanay ko kasi gusto niya, mahubog ako. Bakit? Para sa aking future, sa aking kinabukasan. Wag magtatampo sa nanay. Wag makukulitan kay nanay. Nanay, paulit-ulit naman. Parang noon plaka, parang sirang plaka, paulit-ulit. Parang USB. Naghahang, nag-loading ng loading. Ulit. Ganon, hindi po ganon. Kaya para po saan, importante po dito,
ito naman po yung gusto kong sabihin para sa mga ina ng tahanan, sa mga ilaw ng tahanan natin. Baka po minsan, feeling nyo, nangyayari, baka hindi na kayo pinapakinggan ng anak nyo. Wag po kayong mag-alala kasi tandaan po natin, yung pag-i-input natin o pag-share natin sa mga anak natin ng Word of God, importante po dyan, hindi tayo nagsasawa. Bisa nakala lang natin, walang impact. Pero sa totoo, may impact po yun. Hindi lang kaagad-agad natin nakikita. At ito po lagi nating tandaan, always remember, lagi natin itong isipin na every prayer is important, every godly example is important. Napakahalaga po yan. Na ang binhi ng pananampalataya na tinanim nila sa atin, sa ating mga anak, ay aanihin din po natin yan balang araw sa tamang panahon. Darating yung panahon, sabi ko nga kanina, may stages tayo ng pagiging teens, young youth, young adult, darating tayo dyan. At makikita nyo, aanihin natin yun. Tayo rin po yung maging beneficiary nung mga prayer sa atin. Yung gustong mangyari sa atin ng mga magulang natin, ng ating nanay, ng ating mga ina, tayo rin po yung magiging beneficiary. Sabi po rito, sa Galatians chapter 6 verse 7, i-highlight lang natin yung a man reaps what he sow. Kung ano po yung tinanim ng tao, yun din yung kanyang aanihin. Kaya kapag ikaw ay nagtanim ng mais, siyempre mais din yun. Alangan namang kamote, siyempre mais. Ibig sabihin, kapag nagtanim ka ng pananampalataya, tinamnan ka ng nanay mo ng pananampalataya, aanihin mo yan. Lalalim ka, magiging ka rin, men of faith, women of faith, kagaya ng nanay mo. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing to the word of Christ. Kaya, sino po yung nagsishare sa atin ng tungkol sa faith? Ang ating mga ina, ang ating mga magulang, kasama si tatay. Pero usually, ang nanay talaga po yung laging mahaba ang oras. Laging may time. Maraming relo si nanay Kasi si tatay busy, lagi may OT. Pero si nanay, laging may time spend sa kanyang mga kids, sa kanyang mga anak. Kaya, sa mga nanay po dyan, na ito po yung binibigay na example sa atin. Katulad ng in-example sa atin ni Luis at ni Eunice, kay Timothy, huwag po tayong mapapagod. Napapagod na ba yung mga nanay? Tanungin mo yung katabi mo, Nay, Ma, pagod ka na pa sa akin? Di ba? Di ba? Kaya ang nanay, ito po, huwag tayong mapapagod na maging good example sa mga anak natin. Naiintindihan namin kung minsan masungit ang nanay. Okay lang po. Kasi may pinagdadaanan yon, ayaw lang niyang pahalata. Pero dahil yung faith niya nandoon sa kanyang heart, natatawid niya yon. Ito naman, yung sa mga anak, ito yung gusto ko sa inyong sabihin. I-honor naman natin at bigyan naman natin ng halaga yung pananampalataya ng ating mga nanay, ng ating mga mami. Bigyan natin ng halaga. Huwag natin silang iset aside, baliwalain. Kasi bro, sister, kung ano ka man ngayon, nasa ministry ka, active ka, ano man ang ginagawa mo dyan, gumaling ka, hindi mo lahat mararating yan. Dahil sa tulong ng ating Panginoon, dumaloy sa nanay mo, sinama ka sa church, kaya ka ngayon nandito, kaya ka ginamit dito dahil sa mga nanay natin. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Importante po dyan, may natututunan tayo. Ang pinaka-best thing dyan, natututo tayong lumalim, magpatuloy, magtiwala tayo sa Diyos. Magpatuloy po tayo sa gawain niya. Magpatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. At kung meron po man tayong sa atin bilang mga magulang, kung tayo man po ay may desire na ang faith natin ay maging katulad ng sa ating nanay, ito po yung importante. Kailangan po lagi nating tandaan na lagi-laging may simula. Pwede po tayong magsimula. Ipagpatuloy po natin yung faith legacy na kanilang sinimulan para po do sa future generation. Amen? Palakpakan naman po natin ang ating mga nanay. Kasi alam nyo, dito nga lang sa Alliance, sa SELD, sino pinakamadami? Nanay, yung tatay. May OT.
Lagi kaming may mga busy, kaya yung men, ang hirap i-gather. Nanay, grabe, ang dami nila. Punong-puno talaga eh. Kasi yung mga nanay, talagang mga malalakas ang pananampalataya, kahit walang pamasahe, meron. Makakarating yan. Kaya po, ito po yung aking conclusion dito. Ang kagandahan o yung ganda po, tanda natin, yung ganda, yung panlabas, lilipas po yan. Pero yung legacy po ng pananampalataya, mananatili po yan hanggang sa mga susunod na generation. Generation to generation to generation. Sabi dito, meron ako diyang hinighlight, a mother's greatest gift is not material thing, but the faith she builds in her children. Amen? Kaya ngayon po, hindi lang dahil Mother's Day, pasalamatan natin yung mga nanay natin. Kasi sila po yung naging daluyan ng pananampalataya para kung anong meron tayo ngayon. At para po dun sa mga nanay natin, mga mami natin dyan, palagi po natin tandaan na yung inyong mga panalangin, yung pagtitiis nyo, yung pananampalataya, tandaan po ninyo, hindi po yan masasayang. Kasi po, yan po yung ginamit na instrumento ng ating Panginoon para po sa susunod na generation, magpatuloy po to para po sa kanyang ikakaluwalhati. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron po ako isang ginawa dyan. Pwede nyo pong basahin na lang. Kinumpos ko po yan. Sana sa mga nanay, para po sa mga nanay. Sige po, pwede po nating basahin. Yung mother, nilagyan ko po ng masarap magmahal. Masarap magmahal. Diba? Masarap naman magmahal ang nanay eh. Over sa understanding. Diba? Thoughtful palagi. Diba? Hopeful anytime. Encourager. Kaya mo yan, anak. Laban lang, lagi sinasabi ni nanay. Yung R, ready to listen. Sige anak, iiyak mo lang. Diba? Nay, inanay ko nandyan eh. Sabi ni Mika, gagawa daw ng letter. Meron akong nagawa, kaya lang nakatulugan ko na. Pero yon, para sa mga nanay, saludo po ako sa inyo. Salamat po sa pagmamahal na yan. At naniniwala kami na may transfer po yan sa next generation. Palakpakan po natin ating Panginoon. Happy Mother's Day po. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo. Salamat sa mensahe mo. Salamat, God, dahil yung legacy ng faith ay nagpapatuloy hanggang sa panahon namin. Dalangin ko nga na ang aming mga ina, aming mga magulang, ina ng tahanan, ay bigyan mo palagi ng malakas na pangangatawan. Makasama pa namin sila ng matagal at yung kanilang faith na binild sa amin, nawa ito ay magpatuloy para sa aming mga anak, sa mga susunod na henerasyon, hindi mahinto. Mula kay Luis, kay Eunice, hanggang kay Timothy, hanggang sa amin, Panginoon. Napakabuti mo dahil hindi na tapos ang faith, kundi ito ay nananalantay sa aming mga buhay sa mga oras na ito. Salamat po. Ikaw lang ang aming tinataas. Maraming salamat po. At ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na mag-umapaw sa aming puso at isipan. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor Vlad, sa magandang mensahe about Mother's Faith this Mother's Day. Ika nga nila, Mothers knows best talaga. Sa pananampalataya, tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. May babasahin po akong verse sa Proverbs 11, verse 25. A generous person will prosper. Whoever represses other will be repressed. Emphasize the blessings that flows from generosity. Ayan po. So, upang patuloy tayong i-bless, ay nararapat lang nating i-share ang mga blessing na natatanggap natin upang tayo umunlad. Tulad nga po ng isang ina, sabi ni Pastor, kahit kakainin na o isusubo na ng ating mga nanay, ibibigay pa sa mga anak upang mag-grow ang ating mga anak. Okay, so yun nga, sa akin, sa halintulad ko sa isang nanay, parang isa siyang daluyan ng pagpapala sa isang pamilya upang palakihin yung mga anak nila. Sabi nga po sa isang tahanan, ang nanay ang ilaw ng tahanan. Kahit napakatibay ng isang tahanan dahil may haligi, kapag nawala po yung ilaw ng tahanan, madilim talaga yung loob ng bahay.
So, sa atin, tulad ng ng ginagawa ng ating mga magulang, kahit kakapiraso na, kahit walang-wala na, ibinibigay pa rin sa mga anak nila upang patuloy na umusad sa buhay. So, salamat sa Panginoon dahil tayong lahat, even ako talagang pinalaki ng aking ng magulang na marunong magbigay, magbahagi. Yun nga po, hindi ko nga makalimutan every time may lalapit sa amin. Wala naman kaming pera, pero sabi ko, hindi naman ganun pala karami yung pera namin. Pero bakit lapit sila ng lapit? Hindi naman lahat hinihingi nila pera lang eh. Maybe advice, pwedeng humihingi sila kahit konti lang. So, yun nga po, sa trabaho, ganun din sa akin. Bakit lalapit to sa akin? Parang feeling naman dito, ang dami kong pera. Pero sabi ng aming boss, minsan, yung tao na lumalapit sa'yo, hindi niya hinahangad na bibigyan mo siya ng malaki. Minsan mangungutang yan eh. Pwede ba makahiram, 1,000 lang, wala akong pangkain. Sasabihin ko, Diyos ko, hindi niya alam. Hiniram ko rin lang yung pangkain ko. Pero minsan, naiisip ko habang papunta ako ng locker kasi kukuha ako, bibigyan ko. Hindi ko siya mabigyan ng 1,000 na hinihiram niya, pero minsan binibigyan ko siya ng 50 pesos, ito pangkain mo, huwag mo na yung bayaran. Kasi yung mga tao na minsan nanghihiram, talagang walang-wala yan. And yun din naman, yung iba, in other part, yung nanghihiram na yan, kinakasanayan. So kung binigyan mo yan at sinabi mo, ito pangkain mo, huwag mo nang bayaran, parang may isip niya, hindi na ako manghihiram sa kanya. At least, binigyan mo siya, hindi masama yung loob mo. Hindi rin masama yung loob niya. Hindi na siya babalik sa'yo. Kung bumalik man talaga sa'yo, yung tipong walang-wala na talaga siya. 'Di ba? Kasi pagka alam niya na lagi mo siyang binibigyan, tapos, ay okay lang naman palang hindi siya bayaran, mahihiya na siya sa sarili niya. So, dapat, maging open tayo. Kung wala talaga tayo, just say it, wala na. Parang, ambag mo na lang sa pagkain mo. Diba? So, hindi mo sinabi na hindi kita pahihiramin kasi wala rin akong pera eh. Diba? So, dapat ganun tayo. Kung ano yung meron sa atin, i-share lang natin. Tulad ng, mga ginagawa natin dito sa simbahan, like mga activities. Katulad nga po, i-share ko lang yung kay Ate Maika. Sabi niya, hindi naman daw siya sanay nga na, diba, siya, president nga siya ng youth. Minsan, parang, Daddy, anong gagawin ko kasi wala kaming budget. Pero, yun nga, pagpipray lang niya, tapos, minsan, katulad noon sa Mother's Day, ng plano nyo? Sabi niya, may lumapit na sa akin, may sponsor na daw. So, parang ganon, parang, hindi mo kailangang isipin muna, ano ba yung gagastusin mo? Baka mamaya, meron naman palang nakalaan para dyan. So, hindi lahat, kailangan laging, ito, kailangan natin 5,000. Ang dapat isipin natin, ano ba yung pwede kong magawa para mapaligaya o ano man yung magagawin namin sa church. So, yun lang po. So, ang pagbibigay, hindi po ito sa pilitan, hindi malaki, hindi maliit. So, ngayon po, maaari na po tayo magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Salamat po sa lahat ng mga nagbigay. At nawa po ang mga naipon namin ito at nalikom ay magamit po namin sa pagpapalago ng inyong simbahan.
Nawa Panginoon, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng mga financial support para sa ating mga activities, especially sa ating simbahan, upang patuloy mapalago, mapahalagahan din ang mga okasyon na dapat na sana ay maramdaman ng bawat miyembro na mahalaga sila sa simbahang ito. Nawa Panginoon, ang inyo pong pagpapala ay patuloy nyo pong idaloy sa amin, sa aming mga tahanan upang maibahagi namin sa inyong simbahan. Lahat ng ito ay tinataas at dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning again sa inyo lahat. No? I'm sure ay busog na busog tayo spiritually sa lahat ng ating narinig sa umagang ito. Mula po kanina kay Pastor Vlad sa kanyang mensahe, Mother's Legacy of Faith. No? Kung mapapansin po ninyo, hindi nabanggit yung tatay ni Timothy. Yung lola at nanay lang. Kasi sabi ni Pastor Vlad, nasa OT daw yung tatay. Tapos, sa offertory, salamat kay Pastor Mike. No? Soon to be. So, na-challenge ako ng husto eh. Hindi pa dapat ako mag-o-offering, napatayo tuloy ako. And salamat din kanina sa ating praise and worship team sa panguna sa atin. Yan. So, nauna na yung acknowledgement. So, ito naman ating mga announcement. Yan. Siyempre, ito po yung ating mga gustong pasalamatan sa ating pananamba sa araw na ito. Ito po yung ating mga tagapanguna sa araw na ito. Yan, si Brother Mike sa offertory, Hendrik sa script reading. Yan. And then next Sunday, ating leaders ay si Ate Helen Malang. Sa offertory si Ate Janet Soriano. Ate Leisure Galito sa scripture reading. Yan. Okay? And yung mga susunod pa, ayan, tingnan nyo na lang. Kung andyan na inyong pangalan, napakapalad nyo. Okay. So, para naman sa ating mga activities, sa ating weekdays, midweek, we have prayer meetings every Wednesday at 8 p.m. So, kung kayo po ay wala namang masyado pinagkakaabalahan ng Wednesday evening, pwede po kayong pumunta rito. Yung po picture dyan, yan yung cottage prayer meeting last time, nung last Wednesday of the month, sa bahay po nila Pastor Vlad. At every last Wednesday po ay pupunta tayo sa mga bahay-bahay na nag-host. So kung may mga gusto pong mag-host sa mga susunod na last Wednesday of the month, pwede niyo po akong kausapin, lapitan kung willing po kayo mag-host ng prayer meeting. Pero usually po, dito natin ginagawa sa church every Wednesday. And then we have Youth Connect every Sunday and Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. Yan. So, pag-pray po natin itong ating children's ministry, last Sunday po ay gumraduate yung mga nag-attend sa Vacation Bible School, and pag-pray po natin na magpatuloy po sila na umattend even sa ating Sunday School every Sunday. Yan. Ito naman yung ating mga sponsors for the month. Yan. And then, ito naman yung schedule sa mga magpapakain. Hindi po yan. Yan yung schedule ng sponsor sa mga sa children's ministry sa Sunday School na every Sunday. So, ito naman, may don't watch pa pala every Saturday at 5:30 a.m. Excited ako doon sa schedule. Yan, ito na. Uy, tapos na yan eh. O, yan. We have, tawag dito, Seld AMP District Assembly sa June 12 po, Independence Day. Ang mga kalakakihan po ay inaanyayahan na dumalo sa ating District Assembly. Ito po ay once a year ginagawa ng district. Kung sa women po, meron silang Women's Conference. Ang mga men naman po ay District Assembly. So lahat po ng kalalakihan sa district ay inaanyayahan na dumalo dito po sa District Assembly. Ng tema ay Making Life Count. Ang ating speaker ay si Reverend DMS Noel Erese. Sa sunrise po ito gaganapin sa June 12, 8 a.m. to 12 noon. Usually ay ginagawa po ito
hanggang 3 p.m. Pero ngayon po, nung last time na nag-meet po ang core, ay napag-usapan na paikliin yung oras para mas less din yung gastos. So, may registration po ito na 100 per delegate. At meron pong pakiusap ang men sa bawat churches. Meron po kasing contribution ang bawat churches na 300 per church para po suportahan itong gawain na ito. Kasi po yung registration, yung process po doon sa registration ay mapupunta sa pagkain. At yung pong 300 per church ay mapupunta naman doon sa love gift para doon sa speaker. So kaya nakikiusap po ang core leadership ng men na ang bawat church ay sumuporta sa pamagitan po ng pag-support ng 300 pesos every church. Yan. Okay. So, ito na po yung schedule ng mga magpapakain. Natapos na. So, nung May 4 si Dan. And, ito, pwede pa humabol. May 10 pa lang naman ngayon. No? So, pwede pa siya humabol. Yan. Ito, saktong-sakto. Ay, di pa pala. Si Sophie. Nung May 8, belated. Ito, saktong-sakto ito. Saan ba? Yan. Si Hannah Losada. Happy birthday. Ngayon po, ang kanyang birthday. Kaya saktong-sakto. At ito naman yung aabangan natin. Ito naman yung aabangan natin. Yan. Ay, si Nana Yoli sa 14. Then, ito, abangan natin to. Yan. Si Jenny Rose sa 28. So, yun po. Tandaan nyo po yung mga schedules na yun. Yun po yung schedules ng mga magpapakain sa mga susunod na araw. Kaya, happy birthday and advance happy birthday sa mga magbe-birthday pa lang. Okay? So, tayo po ay tumayo at batiin natin ang happy birthday si Hannah. I bet you could have used a minute, just a little time alone. But you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna
Una sa lahat, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga magulang. And sorry po sa mga wala dyan kasi yung mga nag-chat po ako tapos wala nag-reply. Kaya yung iba pong picture dyan, nisto ko lang din po sila. Pwede, naanyayahan ko po lahat ng nanay po dito sa harapan. Tayo po tumayo para po sa ating closing prayer. Sama rin po sa prayer ni Pastor Vlad yung ating mga nanay. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa aming pagising. Nandun na ang biyaya mo, ang grasya mo. Salamat din, Panginoon, sa aming gawain na naging successful. Salamat sa aming pag-aawitan. Sa lahat, Panginoon, ng pinakita mo sa amin, maging sa mensahe na aming napakinggan. Salamat po. Lord, maging ngayon, sineselebrate namin ang Mother's Day. Lord, salamat sa mga nanay, sa ilaw ng tahanan, sa mga mami, o ano man ang mga tawag sa kanila, Panginoon. Salamat sa buhay nila na nagsilbing ilawan sa aming tahanan. Salamat dahil binigyan mo kami ng mga ina na may pananampalataya sa iyo, na nagbigay sakripisyo sa amin, nagbigay sa amin ng unconditional love, Panginoon. Minsan, dumating yung point na matigas yung mga ulo namin, may mga ginagawa kaming mga mabigat sa kanilang kalooban, pero nananatili pa rin yung kanilang pangunawa at paggabay sa bawat isa sa amin na mga anak, Panginoon. Lord, salamat po sa mga buhay nila. Dalangin ko nga na patuloy mo silang pagpalain. Ano man ang kanilang desire ng kanilang mga puso, ibigay mo sa mga oras nito sa pangalan ni Jesus. Ingatan mo rin sila, Lord. Kung sila man ay nakakaranas ng mga karamdaman, mga problema, ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng healing and comfort, Panginoon. Salamat, God, at naniniwala kami na kapag sa inyo namin binigay ang lahat, sa buhay namin, walang imposible, ibibigay mo ito. Maging sa amin bilang mga anak, yung mga anak na nandito, nawa yung relasyon ay patuloy na maging deeper pa, Panginoon, lalo na yung pananampalataya namin sa inyo. At dalangin din namin, Lord, na katulad nila ay maging inspirasyon sila palagi sa amin na sa lahat ng kanilang ginagawa, ikaw yung napaparangalan, Panginoon, higit sa lahat. Salamat din po, Panginoon, sa mga blessing na natanggap nila. Dalangin nga namin na patuloy mong i-bless ang mga nagbigay nito, ang mga nasa likod nito. Patuloy mo silang pagpalain. Nawa, ikaw ang magbigay ng siksik, liklik at umaapaw pang pagpapala, Panginoon. Mag-isa gawain ito, bless us, God. Ikaw ang patuloy, Lord, na mag-support sa amin financially, sa lahat, Panginoon, ng aming nararanasan, ang bawat pamilya, Panginoon. Mga
nanay, mga tatay, mga anak, maging yung mga susunod pang henerasyon sa amin, Lord, gamitin mo kami na daluyan ng pagpapala mo. Maging mamaya sa aming pag-uwi, ingatan mo rin po kami, yung iba sa amin isi-celebrate ng Mother's Day, na magkakaroon ng mga munting salo-salo, ang bawat isa. Nawa, Panginoon, ma-enjoy namin yung moment, yung bonding sa isa't isa na magkakasama, Panginoon, ang buong pamilya. Ingatan mo rin kami sa buong isang linggong magdaraan. Sa lahat ng aming gagawin, pupuntahan, samahan mo po kami at ingatan at gabayan. Ito, Panginoon, ay pinapanlalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. May the blessing of God the Father and the grace of His Son and the guidance of the Holy Spirit be with us always. Amen. Hallelujah. Happy Mother's Day po. At a blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. God bless us all. Amen.